Isang reklamo na nag-loan sa Social Security System o SSS ang ating pong aaksyonan ngayong araw. Ang kanya raw kasing loan, hindi na raw natapos-tapos kahit na ito ay nabayaran na niya. Humingi po ng tulong sa ating programa si Francisco Siembra. Ayon sa kanya, nag-loan siya sa SSS noong taong 2000 ng halagang 9,000 piso. Aminado naman siya na hindi niya nabayaran ang kanyang loan kaya't umabot ito ng hanggang halagang 26,000 piso noong taong 2012. Agad din daw siyang nag-apply ng condonation program para mabayaran niya ang kanyang loan. Nang maaprobahan daw naman ang kanyang condonation ay agad naman daw siyang nagbayad sa ahensya sa loob ng 3 taon. Subalit nang subukin daw niyang uli na mag-loan noong taong 2019 ay dito na raw niya nalaman na meron pa pala siyang outstanding balance na aabot sa 19,000 piso. Ilang beses na rin daw siyang nagpadala ng mensahe sa email sa SSS, subalit wala pa rin daw sagot ang ahensya. Gusto sana ni Francisco na malaman kung saan ang gagaling ang kanyang natirang loan sa ahensya. Sige nga po, linawin natin ito para magbigay ng ibang detalye sa reklamong yan. Makakausap natin si Francisco Siembra. Nasa linya natin ngayon. Francisco, magandang araw sa iyo. Good afternoon po. Good afternoon, PTV. Good afternoon po. Maari bang ipaliwanag mo ano bang nangyari sa loan mo? Sabi mo, nagbayad ka na, inavail mo yung condonation doon at ngayon may natitira ka pa na hindi ba raw nababayaran sa loan mo? Paano ba nangyari yun? Ganito po nangyari, sir. Year 2000 po, May, nag-loan po ako ng 9,000. Then, dahil sa hindi ko po nabayaran sa loob ng hindi ko po nabayaran kahit 5, sir. Tumaas po siya ng year 2012 ng 26,000. Nag-apply po ako ng condonation 2012, September 2012. Then, na-aprobahan. After noon, nag-start po ako ng payment November 2012. Natapos ko siya ng November 2015. Okay. Then, dapat kasi 3 years to pay lang siya, sir. Naging 37 months. Ibig sabihin, 3 years and 1 month. Sumubra ako ng 1 buwan sa pagbabayad. Ngayon, tinatanong ko bakit nagkaroon pa ako ng balance samantalang bayad na po ako. Okay. Malinaw ba sa iyo na talagang pasado ka sa condonation program nila? Na ibig sabihin, Yes, sir. ito lang talaga ang dapat mong bayaran? Yes, sir. Actually, sir, mababa pa nga, naging 20,003. Ang nakalagay po kasi dito sa notice of approval is sa member loan penalty condonation, sir, April 2020 is 20,417.35 lang. Okay. Okay. Ngayon, ang monthly amortization niya nung na-aprobahan yung condonation is 567.15. Sige. Ang monthly. Tapos, binabayaran ko pa siya ng 570 para meron siyang kasi butal na po eh. Ginawa ko 570. Alright. Para sa mubra. Ngayon, nagsobra pa ako ng 1 buwan sa pagbabayad. Sige. Mang Fernando ha, diyan ka muna at makakausap natin ang SSS ha. Sige po. Francisco, Sige po, salamat po, sir. Diyan ka muna, Mr. Francisco. At tinawagan ho natin ngayon ang SSS, makakausap natin sa kabilang linya si Ginoong Fernando Nicolas, tagapagsalita ng Social Security System. Mr. Nicolas, magandang hapon po sa inyo. Mabuting araw, Sir Gani, at sa ating mga taga-subaybay, isang magandang hapon sa ating lahat. Ilalapit lang naman natin ng problema ni Mang Francisco. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Sabi niya, nabayaran niya na yung loan. Na-credit ba at siya ba'y pumasa sa condonation program ng SSS? Ayon po sa aming record, si Ginoong Francisco ay nag-apply ng condonation program. Ito naman po ay na-aproban yung kanyang condonation program at may natanggap po kaming bayad na humigit kumulang sa 21,000. Ito po sa ngayon, ang ginagawa po namin ay pinapa-re-evaluate namin yung posting sapagkat napansin ko po mukhang hindi na i-post under the condonation program kaya nagkakaroon tayo ng balanse. So siguro po sa mga susunod na araw, maayos na yung record
record at malalaman na natin kung magkano pa yung balanse or wala ng balanse at kung pwede na uli siyang makapag-loan sa SSS. O, paano naman magkakaroon ng balanse po, Mr. Nicolas, kung bayad naman pala? Opo, kasi nga po yung pagkaka-post niya, marami po kasing, di ba, marami, kumbaga, bahay-bahay yung bawat loan eh. Yung pong bahay para doon sa condonation, hindi doon pumasok yung mga payments. Kasi po merong code kaming ginagamit kapag condonation yung nagamit yung condonation yung payment. Maaari po yung code na nagamit ay hindi yung tama, kaya pumasok doon. Pero ang gagawin lang po namin ay i-repost namin yung payment na yan at makikita natin na kung magkakaroon pa ng balanse or sapat na, o gaya nga ng sabi niya, baka sumobra pa yung payment niya. Kung sakali po sumobra, yan ay i-refund ng SSS. Iyon, pakisuyo na lang po. At kawawa naman yung kababayan natin. Baka naman wala siyang kasalanan, sa record lang ninyo dyan. Medyo dapat i-correct. Siguro po nag-error tayo sa payment doon sa paggamit ng code. Meron po kasing code na ginagamit eh. May 1, 2, 3, 4 code po yan eh. So doon po nagka-problema. So ayos po natin. Sir, sana ibigay nyo na lang yung cellphone number nung miyembro sa akin para update ko na lang siya. Sige, kailan kaya ang time frame? Kailan kaya maayos ito? Anong magbigyan mo kami ng idea? At magbibigyan po namin siya ng update. Okay, as soon as possible. Sige po, bibigay ho namin yung telepono ni Mr. Francisco as soon as possible. Ha? Maraming salamat, sir. Thank you. Okay, sir. Sige po. Thank you. Ginoong Nicolas, tagapagsalita ng SSS, maraming salamat. At sa mga nais pong magpadala ng kanilang reklamo o sumbong, ating programa, maaari po kayong magpadala ng mensahe sa PTV Centro Servicio @gmail.com. Maaari din kayo mag-message sa ating official Facebook page na PTV Centro Servicio. Muli, sa Sentro, laging una ang serbisyo.